Nais nang mapatawan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang mga politikong sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder sa ilalim ng House Bill number 11211. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Para tuluyan ng mawakasan ang mga katiwalian, korupsyon at pandarambong sa gobyerno, itinutulak na sa Kamara ang pagpapataw ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad laban sa mga pampublikong opisyal na mapatutunayang nagkasala sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Yan ay sa ilalim ng House Bill number 11211 ni Zamboanga City 1st District Representative Kimmer Olaso o Panukalang Death Penalty for Corruption Act. Ayon sa panukala, nananatiling isa sa pinakamatinding banta sa pag-unlad ng bansa ang korupsyon, kaya't kailangan na ng seryosong hakbang para masugpo ito. Sakaling maisabatas, sakop sa parusang death by firing squad ang lahat ng pampublikong opisyal, elected man o appointed, at isasama rin dito ang mga miyembro ng military at police forces. Sad to say that it's been growing around. Kaya sabi ko, we should do this because to give a lesson. Alam nyo, pag nasampulan lang ito na isa, I really believe that this will put a stop on it. Titigil to kagad. Ang iba pang mambabatas, ano naman kaya ang reaksyon sa panukalang ito? Dapat po siguro pag-aralan din maigi yung mga ganyang bill kasi may mga similar bills na rin po na na-file from before. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. Well, nag-file din ako ng bill to reimpose the death penalty for certain heinous crimes. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death. Kaya kasi may clear benefit dun sa player o dun sa actor. And of course, I think it is one serious step to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Bagamat ilang buwan na lang ang nalalabi sa 19th Congress, umaasa ang principal author ng panukala na makalulusot pa rin ito. Kaya't hiling niya, sana'y suportahan ito ng kanyang mga kasamahan at maging ng Malacanang. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.